So magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Ayala Business Park, Cebu City. So by the way mga kababayan, before tayo magpatuloy, magko-comment po tayo sa sinasabi ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, na ang administrasyong Duterte wala daw nagawa sa housing. Bakit kaya? Nakapagsabi siya doon sa Tacloban. Ha? So by the way mga kababayan, so before tayo mag-comment dyan, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pasubscribe naman mga kababayan. Yun lang ang tulong mo sa akin. Yun lang ang hihingin ko sa iyo mga kababayan. Subscribe lang sa aking channel, like and share ang aking video para naman madagdagan ang aking mga subscriber mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito ang aking opinion. Ito ang aking comment tungkol dito. Bakit makapagsasabi si Bongbong Marcos na lang nagawa sa Tacloban? So unti-unti na niyang sinisiraan ang mga Duterte. Unti-unti na niyang sinisiraan ang mga Duterte mga kababayan. Makikita mo talaga kung ano talaga itong klaseng tao to. Siguro anong kinakain ito? Ganador? Ganador ba ang kinakain ito? Bakit? Nakalimot siya ang nakaraan. Nalimutan niya ang nakaraan. Kung wala ang mga Duterte, wala siya ngayon sa pwesto. Kaya pumalag ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa kanyang ginagawa. Nagbidabidahan lang itong si Senator Amy para naman makita ng tao na hindi siya pumapabor sa sinasabi ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Para wala naman masama, para hindi masama tingnan. May nasasabi na hindi totoo, mayroon sa nagbida-bida. Pero sa investigation sa LIA, sa investigation sa PDIALEC, wala namang sinasabi. Para man lang nasa tubig na napakalalim. Hindi mo mararamdaman kung anong lalim ito. Pero ngayon, ang babaw na. Kita mo, nagko-comment agad din siya. Pero totoo naman bakit makapagsasabi siya na walang nagawa? Tingnan mo ang mga taga-Tacloban. Mahal na mahal ang mga Duterte. Sila pa ang sinasabi. Kayo ang walang nagawa. Tingnan mo kami. Binibigyan kami ng tamang pabahay ng mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin ninyo na walang nagawa ang mga Duterte. Sa palagay ninyo mga kabayan, anong klaseng tao to? Kumakain ba ito ng ganador? Ang ganador talaga o itong bigas na high grade? Yung bigas na high grade Japanese rice ang kinakain ito. Bakit nakalimot siya sa nagawa ng mga Duterte? Sa palagay niyo mga kabayan, nakalimot ba siya sa nagawa ng mga Duterte? Anong kinakain ito? Japanese rice high grade? Kaya nakapagsabi siya doong may nahuling 9 tons 2 tons of drugs, nakapagsabi man siya na ito ay high grade. Nakapagsabi siya mga kababayan na ito ang drugs na ito ay high grade. So alam niya kung anong klase ng drugs na high grade. Alam na kung ano ang klaseng bigas na pinakamahal, ang Japanese rice. Kaya nakalimutan niya ang nagawa ng mga Duterte. Nakalimutan niya ang ginawa ng Duterte para sa mga Marcos. Nako talaga mga kababayan, napakahirap ang ganitong klaseng tao. Pabida-bida. Pabida-bida. Ang super ate pumalag. Hindi naman sa ganon, wag kang magganang.
Hindi naman, mayroon namang nagawa, maraming nagawa ang Duterte. Para naman si Super Ate nandyan lagi sa tabi si Super Ate, na nandyan lang si Ate handang dumulong ang dumipinsa sa kanya. Alam niyo mga kabayan, mas matimbang pa ang dugo kaysa tubig, di ba? Sticky the blood than the water. English English daw mga kababayan. So mga kababayan, maraming salamat. Nandito pa tayo sa Banilad, Cebu City. Nandito po tayo sa under the heat of the sun. Napakainit ang panahon. So siguro may bagyo na, lumalabas na. So by the way mga kabayan, maraming salamat sa inyong suporta. Pinapasalamatan ko kayo nga sumabaybay sa aking channel. So ako po taos ng pasalamat sa inyo na walang sasawang pagsuporta sa aking channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe naman dyan mga kababayan. Yun lang ang hinihingi kong pasalubong mo sa akin. Yun lang, wala nang iba mga kababayan. So maraming salamat mga kababayan. God is good all the time. All the time God is good. Pitching yun kaninyong tanan mga kababayan.